I'm Romel Privado ng Taytay Rizal, currently working here at Honolulu, Hawaii. Isa po akong forensic expert at the same time isang detective. Nung nakita ko po yung page na to, agad po ako nag-decide na i-share yung mga past experiences ko sa aking trabaho. Not so creepy like the others and not so very frightening, but there is one thing that I will assure you. It'll be more interesting and more intense and mind-boggling story unlike the others. PS, hinalungkat ko pa po yung first notebook ko para ma-share dito yung unang experiences ko sa trabaho. April 15, 2007. Nakareceive ako ng tawag sa aking chief superintendent na pinapapunta niya ako sa isang massacre site sa isang lugar sa Hawaii. Di ko na po babanggitin yung exact location kasi highly confidential po. So I got my keys and drove my car to the said location. 1 hour ng biyahe at nakarating na ako sa sinabing lugar. Ito nga po pala ang kauna-unahang assignment sa akin simula nang madistino ako dito sa Hawaii. Pagdating ko sa nasabing massacre site, agad kong napansin na nakakasulasok na amoy na tila bang nasusunog na laman na kung ewan. So isinulat ko agad ito bilang isa sa mga note of observation ko. Then next, pagpasok ko sa bahay, bumulaga sa akin ang katawan ng isang babae sa may sofa. Medyo karumal-dumal ang pangyayari na halos mabura ang kanyang muka. Napag-alaman ko rin siya si Lucille, 34 years old, ilaw ng tahanan. Katabi ng nasabing bangkay ang bakas ng dugo patungo sa kanilang palikuran. Agad kong sinilip ito ngunit walang kahit anong bagay na kahinahinala sa loob maliban sa ang dugo na patungo roon. Sunod ko namang ininspeksyon ang pangalawang bangkay malapit sa ibaba ng hagdan. One of my take note is the blood stains in the ceiling as well as in the right side corner of an air conditioner. Isa pa na tumawag ng pansin ko ay ang isang taling nakasabit sa chandelier. Dito, makukonclude mo agad na yung tali ay maaring ginamit ng pagpapakamatay base sa kanyang forma. Second victim was named Sweet. Based on the information we gathered, Sweet was only 17 years old, spoiled brat and partygoer, daughter of Lucille. Next is in the dining room. The dead body of a male person was found in the dining room. He has many scratches in his arms, also in his thighs. He wore a blue shirt partnered with camouflage boxer shorts. Isa pa sa mga nakita ko yung mga kuko sa middle finger at ring finger ay wala na, kaliwat kanang kamay. Ang pattern ng mga tanggal na kuko na ito ay kahalintulad rin ng mga natanggal na kuko niya sa paa. Name of the third victim is Brian, 25 years old. He was known as a gangster, a riot lover, son of Lucille. The last victim was found in the basement, inside a cooling machine. Unlike the other victims, ang isang ito ay walang bahid na kahit anong krimen. Walang saksak o kahit anumang matatagpuan sa kanyang katawan. Natagpuan siyang nagyayelo ang buong katawan, nakadilat ang mata. He was named as Melbourne, also known as Melby. Pinaniniwala ang drug dealer at leader ng isa sa mga kinatatakutang mafia. Matapos kong mai-take note lahat ng mga observations ko sa mga biktima at sa lugar, pinadala ko na agad sa morgue ang mga bangkay para aking mga autopsy at malaman ang mga possible cause of death nila.